Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? It is legal for government to hire foreigners as consultants under RA 9184, but the process should undergo public bidding. Nagkaroon kaya ng public bidding sa appointment na ito as consultant na ito ni Michael Yang nung panahon ni Rodrigo Duterte? Malamang hindi. May comment na rin dyan sila, Yusek Claire kanina. Ito yung sinabi niya. Yusek, magandang umaga po. May we have the palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Right. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Ilan naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Na-bring up pa tuloy si Michael Dahil po ba ito Yang. sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay. Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung meron pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Hindi. Uunahin ba natin sila idemanda dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon,
Hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pagre-raid ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City? Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? O, puntahan muna natin yung kay Michael Yang. Kasi, matitintong sa issue na to kay Michael Yang, alam naman natin yung issue dito kay Michael Yang eh. Kasi, ang sabi ni Yusek Claire, wag daw tayo mag-a-appoint ng dahil lamang sa sa utang na loob. Kasi, kadalasan, nagiging violation siya ng batas. For example, itong si Michael Yang, in-appoint siya bilang economic advisor ni Rodrigo Duterte. Noong una, sinabi nila, economic advisor daw, sabi ni Panelo. Advisory capacity lang daw, sabi ni Salvador Panelo. Pero mga kutsero, may problema. Bakit? Kasi in the long run, tinanong si Panelo, legal ba kumuha ng foreign consultants na maging advisor mo? Foreigner na consultant. Sabi, he tried to explain that what the president said when he was denying Yang was his advisor was that he could not appoint this person as a consultant, this particular person. So si Michael Yang daw. So nung una sinabi, presidential advisor, tapos eventually bumalentong sabi, hindi siya advisor, consultant lang siya. Oh, yun ang sinasabi. Consultant lang. But in the next breath, said that Yang is one of the consultants of the president. He consults him now and then. Kaso nga lang, mga kutsero, kung ikaw ay magiging consultant daw ng Malacanang, kailangan, it is legal for government to hire foreigners as consultants under RA 9184, but the process should undergo public bidding. Nagkaroon kaya ng public bidding sa appointment na ito as consultant nito ni Michael Yang nung panahon ni Rodrigo Duterte? Malamang hindi. In-appoint lang na consultant Oh, malamang hindi. So malamang walang public bidding yan. Ito pa isa. According to COA audit rules, COA rules, the hiring of foreign consultants is justified only if the technical expertise needed for the position cannot be filled by a Filipino. So, ibig sabihin, kukuha ka lamang ng consultant kung walang Pilipinong kayang gumawa. Wait lang. Bakit mo kinuha si Michael Yang? Number one, foreigner. Pangalawa, hindi ka nag-public bidding. Number one, foreigner, yung issue kay Michael Yang. Number one, foreigner. Pangalawa, hindi ka nag-public bidding. Pangatlo, ang daming business experts, economic experts sa Pilipinas. Yun yung sinasabi ni Yusek Claire kanina. Yun yung sinasabi niya. Na nag-appoint si Rodrigo Duterte ng isang presidential advisor na posibleng dumabag sa batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Correct. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Hindi lang ho yan pagtataksil. Ako personally, hindi lang ho yan pagtataksil sa level ng tawag dito, ng dahil foreigner siya at Chinese siya. Hindi lang ho doon. Pagtataksil din ho yan sa ating batas. Kasi, again, nakasulat nga po sa ating, sa rules, na kapag ikaw daw ay mag-hire ng isang consultant, quote-unquote, consultant, dapat merong public bidding at dapat walang Pilipino na kayang gumawa nung i-consult mo. Sa dinami-dami na ekonomista sa Pilipinas, sa dinami-dami ng mga bilyonaryo sa Pilipinas. Well, konti lang bilyonaryo. Pero tulad ng ginawa ni PBBM, di ba? Pinagsama-sama niya lahat ng mga bilyonaryo. O sige, kayo lahat ang hihingian ko ng advice. Eto si Digong, nagbayad utang sa drug lord, anti-drugs. Anti-drugs daw siya. Pero yung mga drug lord, buhay na buhay nung panahon niya. Pero partida, anti-drug si Digong. Wag ho natin kakalimutan yun na anti-drug si Digong. Pero yung mga drug lords,
na mayagpag nung panahon niya.